And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nagkakasala ako sa aking asawa nang hindi niya alam. Hi, DJ Rocky. Hindi ko akalaing susulat ako sa iyo para ibahagi ang aking kwento. Itago mo ko sa pangalang Renz. 38 years old. Isa akong security guard sa isang BPO company sa Maynila. At may pagkakataon, isa naman akong motorcycle driver sa umaga. Ito ang aking secret file. Lumaki akong simple lang ang buhay. Pangalawa ako sa 6 na magkakapatid. Laki ako sa hirap at problema sa buhay. Madalas kong nakikita ang mga magulang kong nag-aaway. Ang tatay ko laging lasing. Ang nanay ko naman ay nagsusugal. Ang ganda ng kombinasyon nila, no? Sugarol at lasenggo. Madalas nakikita kong nasasaktan ng tatay ko noon, ng nanay ko. Lalong-lalo nang nag-aaway sila pagdating sa pera. Hanggang sa dumating yung punto na naghiwalay na sila. Sumama kaming mga anak sa nanay namin. At doon nagpatuloy ng pag-aaral. Pero kahit gano'n ang nangyari sa pamilya namin, hindi ako nagpa-apekto. Basta ang goal ko, makatapos ng pag-aaral. Kahit high school lang, para makahanap ng trabaho. Nakapagtapos ako ng elementarya. Valedictorian ako noon. Ang sarap sa pakiramdam. At nung tumuntong na ako ng high school, ang tatay ko ay nanunuyo uli sa nanay ko para magkabalikan sila. Nangako ito na magbabago na raw siya. Hanggang sa nagsama sila uli. Ang saya-saya ko noon kasi buo na uli ang pamilya namin. Kaya sabi ko sa sarili ko na kung sakali na magkaroon ako ng sarili kong pamilya, wala akong magiging bisyo, kundi maghanap buhay lamang. Lumipas pa ang panahon, hindi na ako nakapagkolehiyo. Hindi nakakayanin. Kaya naganap ako ng ibang trabaho. Hanggang sa nakapasok ako sa isang recycling company sa Bulacan. 17 years old pa lang ako noon. At dito na nagsimula ang mas magulong bahagi ng buhay ko. Ang tatay ko'y bumalik na naman sa pagiging lasenggo. At ang nanay ko'y sugarol pa rin. Kaya nagkabaon-baon sila sa utang. Hanggang sa nag-aaway na naman sila at nagkakasakitan. Tuluyan nang naghiwalay. Dinamdam ko yun. Wala akong mapuntahan kaya ang ginawa ko ay nakitulog ako sa aking kaibigan. Itago natin siya sa pangalang Angge. Ang kaibigan kong yun ay 15 years old pa lamang. So, pagising ko na lang isang umaga,
meron na ako agad instant asawa. Dahil hindi na ako pinauwi ng mga magulang niya. Dahil magkatabi kaming natulog. Ang akala ng nanay niya ay may nangyari sa amin. Sa totoo lang, wala naman. Nakitulog lang talaga ako sa kanila. At dahil sa problema ko, sa nanay at tatay ko noon, pinanindigan ko na lang yun. Pinasok ko ang magulong buhay. May asawa. Hindi ko mahal si Angge. Sa pagsasama namin noon, lagi kami nag-aaway. Sinasaktan niya ako, pero hindi ako gumaganti kasi nga, babae siya. Hanggang sa isang araw, hindi ko na matiis ang pananakit niya sa akin. Umalis ako sa kanila. Umuwi ng Pampanga sa nanay ko. Pero ilang araw ang lumipas, para bang hinahanap-hanap ko si Angge. Namimiss ko. Mahal ko na ata ang babaeng yun. Kaya ang ginawa ko, tumakas ako ulit sa amin at pumunta kay Angge para makipagbalikan. Sa totoo lang, DJ Rocky, tutol ang nanay ko kay Angge. Kasi merong mga sabi-sabi ang mga kamag-anakan ko noon na dapat gamitin ko ang talino ko at huwag muna ang puso ko. Bakit daw si Angge ang pinili ko? In short, tanga raw ako. Pero hindi ako nakinig sa kanila. Dahil ramdam na ng puso ko na mahal ko si Angge. Umabot sa 2 taon ang relasyon namin at nagkaroon kami ng first baby. Isang babae. Nung una kong makita ang anak namin, napaiyak ako. Ang sarap pala sa pakiramdam na maging isang ama. Sabi ko, hindi ko ipararanas ang mga naranasan kong hirap sa buhay sa iyo, anak. Magsisikap ako na mapagtapos kita. Hindi ko gagayahin ang mga magulang ko na sugarol at lasinggo. Lumipas pa ang panahon, 2 taon na ang anak namin nang ikasal kami ni Angge sa libreng kasalan sa Bulacan. Natatandaan ko pa noon na may pa-contest ang mayor namin na patagalan ng kist. Yung ginawa namin ng asawa ko, walang bitawan. Kasi sayang, ang premyo ba naman, 2,000 piso. At dahil sa 2,000 piso na yon, wala talagang bumibitiw sa halikan. At syempre, dahil lahat walang bumibitiw, binigyan na lang lahat ng 2,000 piso. Ang saya-saya ko noon. Kaya lang, yung saya, hindi naman pang matagalan. Kasi dumating na naman yung panahong nawalan ako ng trabaho. Kaya ayaw ko namang manghingi ng tulong sa mga magulang ko. At ayoko ring umasa sa mga magulang ni Angge. Dahil sa mga magulang na nga niya kami nakikitira. Kaya ang ginawa ko noon, nangalakal ako. Namulot ng mga basura. Para lang may pangkain kami sa araw-araw. Si Angge naman, nagtitinda ng bibingka sa palengke. Dahil magpapasko na noon. Dumating ang bagong taon. Ang mga kapitbahay namin, nagpapaputok. May mga handa. Kami, wala. Kaya ang ginawa ko na lang noon ay umutang sa tindahan ng 6 na pansit kanton. At yun ang pinagsaluhan naming 3 mag-anak. Grabe yun, DJ Rocky. At dahil nga sa wala akong trabaho, nasabihan akong palamunin ng biyanan kong lalaki. Yung asawa ko, that time, napapansin kong merong kakaiba sa kanya. Para bang may iba
May ka-text siya palagi. Hindi ko pinansin. Pero hindi ko na kinaya. Hindi ko na kinaya ang mga naririnig ko mula sa biyanan ko. Madalas na rin ang pag-aaway namin ng asawa ko. Kaya umalis na muna ako sa kanila. Umuwi ng Pampanga at naiwan kay Angge ang aming anak. Sa Pampanga ay nagkaroon ako ng trabaho. Nagkaroon ako ng trabaho sa isang beer house. Doon, ayun, naglilinis ako. Minsan, nagsaserve din ng mga alak. At unti-unti, nare-realize ko naman na dapat akong bumalik sa aking asawa. Kailangan balikan ko ng aking anak. Na-realize din naman yun ng aking asawa. Kaya nagkabalikan kami. Year 2013, nagkaroon kami uli ng anak. Lalaki na. At habang lumilipas ang panahon, lumalaki ang mga anak ko. Lumalaki rin ang gastos namin. Halos mabaon ako sa utang. Then one time, tinanong ako ng OIC ng mall na pinagtatrabahuan ko. Yes, DJ Rocky, hindi na ako nagtatrabaho that time sa isang beer house kundi sa isang mall na. Tinanong ako kung gusto ko raw bang maging isang security guard. Tutulungan niya raw ako kasi sayang daw ang tangkad ko. Hindi ako nagdalawang isip. Tinanggap ko yun. At ayun na nga, na-assign ako sa isang BPO company. Pero tuloy-tuloy nga ang aking swerte sa trabaho. Kaya lang may masakit na hindi inaasahan na nangyari. Ang asawa ko at ang kasamahan niya sa trabaho nagkaroon ng relasyon. Nadiskubre ko ito nang magpalit kami ng cellphone. Habang nagpipindot ako ng cellphone niya, may naklik akong voice call na na-record niya nang hindi niya alam. Ang tawagan nila ay Mahal. At narinig ko pa ang ibang usapan nila. Nakakapanlumo. Kinumpronta ka siya tungkol doon. Pero ang sabi niya, lumalapit lang daw siya dun sa lalaki para bigyan siya ng pera. At matanda na raw yun. Humingi siya ng tawad sa akin. At sinabi niya magre-resign na siya. Mag-abroad na lang daw siya. So ayun, pinatawad ko siya. 2018, lumipad siya papuntang Saudi. And then, lumipas pa ang panahon. Miss na miss ko na ang asawa ko. Ang hirap ng buhay, pero mas lalong mahirap ang buhay na hindi mo kasama ang taong mahal mo. Akala ko, yun lang yung dapat kong haraping pagsubok sa buhay. Pero meron pa pala akong ibang haharapin. Dahil isa pala sa dahilan kung bakit umalis ang asawa ko ay para matakasan niya ang mga utang niya dito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung saan niya pinagdadala ang mga perang dumaan sa palad niya. Wala akong alam sa lahat ng utang niya. Nalaman ko na lang nang merong nagpupuntahan sa bahay para maningil. Ay, yun pa naman ang pinakaayaw ko sa lahat, yung nangungutang. Dahil ayaw kong may naniningil sa akin. Doon ko napag-alaman na nalulong pala sa sugal ang asawa ko.
Kinausap ko siya ng maayos para hindi na siya ma-stress. Dahil nga nasa malayong lugar siya, baka kung ano pang mangyari sa kanya. So ayun, sabi niya ayusin niya para makauwi siya dito sa Pilipinas. At sa sobrang daming nangyayari sa amin, hindi ko namamalayan na nahuhulog na pala ako sa iba. Itago natin siya sa pangalang Missy. Si Missy, isang malupit na kaibigan. Nakilala ko siya nang maging rider niya ako. Aliw na aliw siya sa akin sa mga kwento ko at sa mga joke ko. Sabi niya nga sa akin, "Kuya, buti walang nai-inlove sa'yo. Kasi ang sarap mong kasama. Ikaw yung taong malakas ang sense of humor. Baka pwedeng ikaw na yung maging regular rider ko. Kasi napalagay na yung loob ko sa'yo eh." At nagsabi naman ako ng, sige. So ayun, DJ Rocky. Marami kaming biyaheng napagsaluhan. Hanggang sa isang araw nagkayayaan kami sa isang motel. At ayun. Pero yung ginawa namin doon, sa maniwala kayo at sa hindi, nagpahinga lang. Dahil ginagalang ko siya bilang babae. Although niyakap niya ako, pinigilan ko pa rin ang sarili ko. Sabi ko na lang, bakit ngayon ka lang dumating? Paumaga na noon, kaya nagpahatid na siya sa opisina niya. Lumipas ang mga araw, patuloy ko pa rin siyang sinusundo. Nagkaka-chat kami ng madalas. At ramdam kong namimiss ko siya kung hindi ko siya kasama. Then, one day, ayun. Sa sobrang lapit na namin sa isa't isa, may nangyari na sa amin. At masaya ako na may kapalagayan ako ng loob. May taong nakakaget sa akin. May taong hinahangaan ako at nagpaparamdam sa akin ng atensyon, alaga at pagmamahal. Sa ngayon, DJ Rocky, wala pa ring alam ang asawa ko. Minsan, parang gusto ko nang umamin sa asawa ko para mag-away kami't maghiwalay na. Kasi nga, mahal na mahal ko na si Missy. Kaso, kawawa naman ang mga anak ko. Siguro, ganito na lang muna yung setup namin. Okay na lang yung ganito, katulad ng sabi ni Missy. Ang mahalaga, mahal namin ang isa't isa. Siguro, kami yung literal na pinagtagpo pero hindi itinadhana. At kung sakaling mapapakinggan ito ng aking asawa, sana'y mapatawad mo ko. Alam kong mali yung ginagawa ko, pero napamahal na ako sa kanya eh. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Renz. At ito, ang aking secret file.